Okay, a very blessed evening to each and every one of us. Exactly 11:30 ng gabi. So, 30 minutes from now, happy 1st of July to each and every one of us. Okay, let's big round of applause to the Lord Jesus Christ dahil napakabuti ni Jesus sa atin. Ako po ay hindi pa po makatulog. Basa po ang aking book. So, I decided to make this vlog. Okay, once and for all, ito po, ang daming nagko-comment sa akin. Kesyo raw, paano pag nabaril, paano kapag kaganito nangyari, hindi pa dumarating yung pugot session, sila raw po ay namatay, o may nagsabi pa kanya, hindi ba pag napugutan naman, pag nabaril naman, di ba may pagbububo naman ng dugo? Sabi nila. Ibig sabihin, maliligtas pa rin. Ang Bible ay very specific. Okay. Ang pagiging specific ng Bible ay talagang nakaroot sa katotohanan nito. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-justify ng mga gusto natin just because yun ang gusto mo. No, let the Bible speak for itself. It's very powerful. We cannot do anything to resist the truth of the word of the Lord Jesus Christ. OMG. Di ba? Ano yan? Ito talaga to eh. Okay. Ito isang verse lang po ang aking ibibigay. Ito po ay nangyari nung isang tao na ang pangalan ay Juan, John the Beloved, nakakita ng vision kung ano ang mangyayari sa darating na tribulation. Ito po yung aklat na kanyang isinulat, or should I say, ipinasulat ng Diyos na si Jesucristo sa kanya. Meron siya nakitang vision. Ito po yung mga taong tribulational saints. Ito yung mga taong naparangalan ang Panginoong Jesus sa pagpapapugot ng ulo. O yun, hindi nakalagay dito para parangalan ang Panginoong Jesus dahil nabaril, nasagasaan, napisa, nalaglag sa mataas na building, no, hindi po yan. May specific verse po ako and I hope masettle na po ito. Kasi napakahalaga rin po na ako mahalaga po kayo sa akin. Mahal ko po kayong lahat, no? Kung ano yung comment nyo, it's very important sa akin. Tandaan nyo po yan. Alam ng Panginoong Jesucristo po yan. So, yung mga comment naman na tawag dito, may mga comment din na very innocent. Very innocent yung mga comment. Kumbaga, nakakaramdam ako ng very pure, no? At sasagutin ko rin po yung mga. Pero itong pugot muna kasi itong pugot, since preach ko ang end times, itong pugot issue na eh. Actually, mas mababait nga yung mga bagong comments eh. Yung mga comments last year dito, galit sa akin. Maski kalkalin nyo sa YouTube, tignan nyo, kailan matagal na, tabunan na yan. Talagang, bakit ganon? Ba't pugot? Di ba grace? Kanyang ganon. Ganon ang sabi niya. Ako po, hindi ko po sinasagot. Wag mong sasalubungin ng init ng ulo. Tandaan po ninyo, mga ambassadors tayo ni Jesus dito sa lupa. Si Jesus nasa langit. Tayo ngayon ng kanya, mga galamay dito. Dapat maging mabuti tayong patotoo. Hindi mo papatulan ng gumagawa ng masama sa'yo. Mahirap yan, pero yan na nakalagay sa Bible eh. Diba? Jesus is our boss. Diba? Kaya yung makapagpapaligaya sa Lord Jesus, ayun ang gagawin natin. Hindi dahil sa batas tayo, kundi pinalitan na yung pagkatao natin eh. May bago na tayong nature para patulan mo pa yung mga comments na parang harsh. Galit. Hindi mo alam ba't may galit sila sa puso. They need Jesus. No? Okay, ito po pagmamahal. Ang dulot o ang dahilan. Bakit po may pangangaral ng salita ng Panginoong Jesucristo sa YouTube? At isa pong karangalan dapat ng YouTube yan. Amen? Actually, pinakamahalagang mga content sa YouTube, itong mga content na gaya nito. Dahil ito po, nagpapahayag ng katotohanan ni Jesus, pagmamahal, pag-ibig, at higit sa lahat, biyaya niya. Pinapahayag natin na walang ginawa ang tao. Okay? Walang pwedeng gawin ng tao para makatanggap ng kaligtasan. Isa lang, manampalataya lang kay Jesus.
So, tingnan po natin mabuti to. Ito po ay matatagpuan, ang mga Bibles po pala niyo, please. Okay? Magandang balita, Biblia po ito. Malamang kayo, marami kayong magandang balita, Biblia. O, kunin niyo muna po sandali ang mga Bibles niyo. Mas maigi kung may mga naka-install na po sa inyong mga cellphones, sabayan niyo po ako. Don't allow me to read it alone by myself. Habit check. Habit check by yourself na tama yung binabasa ko. Amen? Okay. Pahayag 20, Tagalog Pahayag 20 at ang talata ay 4. Revelation chapter 20 verse 4. And as I've told you earlier, this is only one verse. No further a lot of verses to fill the void na parang kulang pa para malaman niyo yung truth, no? So, post ko lang po muna may ngayong aso. Okay, nakabalik na po tayo ito. Talagang gumagawa ng paraan ng diablo para manira, no? Yan si Satanas. Diablo. Okay, balik po tayo. Okay, Revelation chapter 20 verse 4. In Tagalog, magandang balita Biblia, it says like this. At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kanilang mga kamay. Binuhay sila ng Panginoon upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang mga banal na salita. Okay. So, ipapaliwanag ko. Napakayaman. Napakayaman. One verse and yet so rich. Full of revelations. No? Napakaraming revelation ito. Okay? Okay. Mga Bibles nyo Okay. So, umpisa, sabi ni John the Beloved, don't forget, this is John the Beloved, the Revelator. Okay? At nakakita ako ng mga trono. Ayan. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Ito po yung mga glorified bodies na mga born-again believers. Mga na-born again during the church age. Tayo po yon. Binigyan din tayo ng karapatang humatol. Binigyan tayo ng karapatang humatol. Amen. So, tandaan nyo, 3 po kasi ang set of believers during that time. Okay? Unang set of believers, yung mga Old Testament believers. Pangalawa, tayo. Pinakabongga yun, church age, tayo po yan. At yung pangatlong set of believers, ito po yung mga napugutan. Diba? Pero naparangalan nila ang Panginoon. Palakpakan naman natin si Jesus dyan. Okay. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong, ito na po sila, yung mga tribulational saints to. Nakita ko rin, pakinggan nyo nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus. So walang ibang way para maparangalan si Jesus, si Lord Jesus during the time kundi magpapugot ng ulo. Biblia ang nagsasabi. Hindi ako pwede magsabi na pugot. Tapos hindi pa nakasulat sa Biblia. Ay, lalabas akong kahiyayan yan. Di ba? Ayan nasa Bible yan, Mas check ninyo sa English. Ano bang favorite nyo sa English? Living Bible, New Living Translation. Go check it yourself. NIV, yan. Nasabihin niya yan sa inyo. Lahat po na yan, accurate yung mga verses na yan. Mga Bibles na yan. Okay, check nyo. Especially sa King James. Kasi pinakamalapit po yan sa wikang Greek and Hebrew. Hebrew and Greek. Again, yung set of believers na nakita nung una ay nakaupo na sa trono. Amen. Oo, binigyan sila ng karapatang humatol. Kasi sabi ng Biblia, sabi ni Paul, hahatulan natin ang mga anghel. Tayo po yon. Mga glorified bodies. At nakita ko rin, again,
Ulit-ulitin natin to. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung isang salin ng Biblia ng Tagalog, mga pinugutan ng ulo talaga. Kanyang diniretso. O, tingnan nyo ha. Bakit sila pinugutan ng ulo? Nandito po yung naka-state po rito yung dahilan. Dahil hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Diba? Pinapasamba sila ng Antikristo doon sa kanyang larawan. Pero they refuse at ang napakagandang desisyon yan. What a very wonderful decision na kanila pong dinisisyonan na wag sumamba sa halimaw at magpapugot na lang ng ulo. Okay? So, yan pong sinasabi ko po sa inyo. Hindi ko na po hayaan na po niyo yung mga aso. No? Nakakapagod post. Ayan na naman post. Ano, di ba? Again, hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Ito pa ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. So, ito nga po yung mga tribulational saints na pinugutan. Dahil nag-refuse sila na mag-give in doon sa kagustuhan ng Antichrist sa pangunguna siyempre ng false prophet niya. Yun ang false prophet na magsasabi, magpatatak kayo. Pero ayaw ng mga tao. So, that's a very good decision. Very wise decision. And they choose Jesus over the Antichrist. Thank you, Jesus, for that. Okay. At itong bongga dito. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan. Sa Jerusalem po ang headquarters natin. No? Pero buong mundo yan, naghahari si Jesus. Si Jesus, meron siyang kanang kamay, si King David. Bali, ninuno niya kasi yun kaya kinuha niyang kanang kamay niya. Kasi ninunuhan niya, di ba? Tapos, sa kasalaman, siyempre. Yan, ang headquarters po sa Jerusalem. Yan, no? Tapos, siyempre, meron din tayong mga katungkulan. Malay nyo, gawin tayong senador. Di ba? Gawin tayong may mga position tayo, mga believers dyan. Okay? So, pero tayo po, glorified body na po tayo during that time. Wala na tayong problema sa kasalanan noon. Perfect na po tayo noon. No? Kaya nga po tayo hahatol sa mga angels Okay? So, itong senaryong ito, pahayag 20, naparangalan na po rito yung mga nagpapugot. Naparangalan na sila dito. Ito na, sa langit na po sila Di ba? So, tapos na yung paghihirap nila sa lupa. So, ito pong lupa talaga to, gugunawin talaga to Tatapusin talaga ito. Magugunawang mundo. Totoo yan. So, may bago pong naghihintay na New Jerusalem for each and every believer. Sa langit na po yon. Okay? Gabi na po, tulog na muna po ako. Bye-bye.